Isang escort group ang dumadaan sa hanay ng Kineo Mountain na may dalawang mandirigma sa harap at maraming iba pa sa likod. Tila isang figure na may mataas na kahalagahan ang nakasakay sa karwahe. Ang mga pangunahing escort warriors sa harapan ay nakasakay sa mga kabayo, habang ang iba ay naglalakad. Ang isa na mukhang kapitan ng grupo ng escort ay nagbabala sa kanyang pangalawang pinuno na ang bundok na ito ay dinagsa ng mga tulisan. At dahil sa pag-escort nila sa kasintahang anak ng Panginoon ng lungsod, dapat silang manatiling mapagbantay. Ngunit ang batang mandirigma ay nanunuya sa banta. Siya ay dayami at alam na ang mga bandido sa bundok ay walang kapantay sa kanyang sibat. Kung maglakas loob silang dumating, ipapako niya sila sa mismong lugar. At saka, nag-aalala siya na masyadong mapayapa sa escort mission na ito. Siya ay nangangati para sa isang labanan na isang pangunahing bandila ng kamatayan doon. Sa kabilang panig, matigang naghihintay si Cheng ng pagkakataong magnakaw ng isa. Papalubog na ang araw at ang strategist na si Zhu ay nag-aalala na walang tatawid sa kalsadang ito sa kalaliman ng araw. Mas mabuting umatras na lang sila at bumalik sa kinabukasan. Pero iba ang iniisip ni Dolly. Dahil binigyan siya ng misyon na magnakaw ng isang tao bago sumapit ang gabi, halos garantisadong may kaaway ng iba't ibang uri ang lalabas sa kanya. Lumipas ang oras at ang pinuno ng escort group ay patuloy na naglalagay ng mga watawat ng kamatayan. Hindi siya titigil sa pagbanggit kung gaano kahalaga para sa kanila na ligtas na isama ang anak ng pamilyang Su sa Black Rock City para makapagpakasal ito sa anak ng Panginoon ng lungsod. At syempre, ang bawat isa ay patuloy na kumagat sa mga baits na ito, ang alak ng sundalo na ang kanilang pinuno ay masyadong maingat. Ipinagmamalaki nila sila ang personal na escort ng City Lord. Sinong tanga ang maglalakas loob na atakihin sila maliban na lang kung may death wish sila? Hindi nila alam na mayroon tayong tanga dito na walang alam tungkol sa mundong ito at gustong kumpletuhin ang kanyang mga misyon. Ang pasensya ni Chang ay nagantimpala at ang kanyang layunin sa misyon ay narito. Mabilis na binibilang ng strategist Zhu ang mga bantay. Hindi kailangan ng isang henyo upang malaman na sila ay higit sa bilang. Hindi ang pagbanggit. Bawat gwardya ay mabigat na armado. Ang strategist ay nararapat na nag-aalala, ngunit siyang manika, hinihiling nila sa kanya na magpahinga ng madali. Pagkatapos ng lahat, narito siya para mamatay kasama niya. Siyempre, walang balak mamatay ang matanda dito kasama ang tanggang leader niya. Ang escort group ay dahan-daang patungo sa pagtambang, at ang strategist na si Zhu ay lalong nababalisa. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis dito. Pinaikot niya ang mga cogs sa kanyang utak at may naisip siyang masamang plano. Lumapit siya sa kabayo ng kanyang pinuno at sinaksak ang puwete nito gamit ang kanyang kutsilyo. Itong kawawang kabayo. Ano ang ginawang mali? Siyang sa strategist, ngunit ang gawa ay tapos na. Ang kabayo ay nasa siklab ng galit at diretsyong tumatakbo patungo sa escort group na nasa ibabaw. Lahat na tinitiyak ng strategist na ipaalam sa lahat na ang pinuno ng Toad Village ang nagtatangkang manakawan sila. Ang mga ayaw mamatay ay dapat sumuko at mawala, iwanan ang lahat, sinasamantala ang biglaang kaguluhan. Mabilis na tumalikod ang strategist para umalis. May anak pa siyang papakainin. Hindi niya kayang mamatay sa kalokohan dito. Sa kabilang banda, mas nag-aalala si Cheng na binigyan niya siya ng katangahang titulo ng pinuno ng Toad Village. Dumiretso ang kanyang kabayo patungo sa karwahe at hindi nagpapakita ng mga senyales ng paghinto, ngunit sa wakas, nagawa na niyang hilahin ang mga bato nito at ihinto ito bago pa maging huli ang lahat. Iyon ay isang pakikibaka at kalahati. Sino ang nakakaalam na ang paghawak ng kabayo ay magiging napakahirap? Ngunit ito ay simula pa lamang ng kanyang mga alalahanin. Ang tunay na problema ay nasa unahan. Luminga-linga siya sa paligid at nakitang nakatayo sa harap ng heavily armed escort group. Ang aking lalaki ay fucked at alam niya ito ang pagpatay sa pamamagitan ng sistema ay parang isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa pakikipaglaban sa mga taong ito. Ang pinuno ng grupo ay nagtanong kung siya ay nag-iisa. Si Chang Dalai ay sinubukang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya sa grupo na hindi siya ang pinuno ng Toad Village. Sa katunayan, siya ay si Zhu Shenjai, isang scholar. Yung mga ayaw mamatay, dapat iwanan ang kanilang mga gamit at tumakas. Ang tanga na ito ay talagang naisip na ang paglilipat ng sisihin sa kanyang strategist ay malulutas ang alinman sa kanyang mga problema. Sa puntong ito, nag-aalala ang escort group kung tama sa ulo ang bandidong ito.
Hindi nila maiwasang matawa sa hindi kapani-paniwalang katangahang eksenang naglalaro sa harapan nila. Sinisikap ng pinuno ng grupo na mapanatili ang disiplina at hinihiling sa lahat na tumahimik. Nagpapakita siya ng pakikiramay at sinubukang bigyan ng babala si Chang Daole isa sa huling pagkakataon na lumayo bago maging huli ang lahat. Kung aalis siya ngayon, hindi na nila itutuloy ang bagay na ito. Iyon ay kapag ang isang maselang kamay ay itinulak sa isang tabi ang sutla na mga kurtina ng karwahe at isang babaeng figura ng hindi pa nagagawang kagandahan ay lumabas mula dito kasama ang kanyang ligtas na kulay na buhok at asul na mga mata. Siya ay mukhang isang babae ng isang mayamang pamilya, di umano sa kanyang paraan upang magpakasal sa isang anak ng Panginoon ng lungsod. Tumingin siya sa nag-iisang bandido na may nag-aalalang mga mata. Si Cheng ay nabighani sa kanyang kagandahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae sa kanyang buhay. Very relatable. Ngunit hindi ito ang oras para manghimasok sa isang babae. Ang espiritu ng sistema ay lumalabas sa kanyang dimensyon upang ipaalala sa kanyang host na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang thread kapag siya ay wala sa sistema. Subspace lang si Chang Daole ang makakakita sa kanya. Nakikiusap siya sa kanya na huwag siyang hampasin sa ulo sa tuwing makikita siya nito. Ngunit ang espiritu ay hindi gaanong nagmamalasakit sa masungit na ito. Nandito siya para magbigay ng isa pang misyon sa kanyang host na pagnakawan ang nobya ng young master. Ito ay isang nakatagong misyon, at ang host ay may opsyon na tanggihan ito. Binabalaan siya ng espiritu ng sistema na ang kahirapan ng misyon na ito ay mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang antas. Alam ni Chang na ang mga nakatagong misyon ay mahirap makuha, na nangangahulugan na ang kanilang gantimpala ay mahusay din. Naglagay siya ng matapang na harapan at tinanggap ang misyon, na sinasabing hindi siya mabubuhay bilang isang tulisan kung wala siyang lakas ng loob, ngunit mas kilala siya ng espiritu ng sistema. This perverted idiot is only after that pretty girl and she knows it. Sa kabilang banda, nasa sabik na ang batang sibat na mandirigma. There's finally someone to fight him and he can't afford to waste this chance. Binalaan niya ang iba na huwag makialam, at siya ang magpapabagsak sa tulisan. Ang mga gwardya ay nagsimulang mag-pump ng kanilang mga kamao sa pananibik. Sa wakas ay makikita na nila ang kakayahan ng escort warrior na kinuha nila para sa misyong ito. Hinihiling nila sa kanya na huwag patayin ang bandido sa isang welga, ngunit maging mahinahon sa kanya at ibaluktot ang kanyang mga kasanayan. Tiwala ang mandirigma sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Tiniyak niya kay Chang Dai na ililigtas niya ang kanyang buhay. Ang pangalan ng batang warriors na ito ay Lai. Xiao Kang, isang ordinaryong spearman na gumagamit ng piercing spear strike skill. Mayroon siyang isang nakatagong katangian. Nais niyang balang araw ay maging isang dakilang bayani. Sa pagpapatuloy ng kanyang bluff, walang pag-aalinlangan si Chang Dai na tanggapin ang laban na ito. Sinasabi niya na ang kanyang mga gawa ay pumatay ng maraming mga taong walang pangalan upang hindi mamatay na walang pangalan. Dapat sabihin ng batang mandirigma ang kanyang pangalan. Ngayon na, ipinagmamalaki ng walang takot na kabataan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay inusisa niya ang tunay na pangalan ng bandido. Siya ba ang pinuno ng Toad Village o ang scholar? Nagtatagal ng ilang sandali upang mag-isip, upang makabuo ng pinakamasamang biro na maiisip. MDO, sabi ng protagonist na may mukha. Masyado kaming pamilyar sa course. Ang biro na iyon ay lumilipad mismo sa ulo ng mga walang kulturang lalaki sa mundong ito. Nakikita lang ni Warrior Lin na kakaiba ang pangalang iyon. Pero ginagawa ni Chang, naiinip na ngayon. Pinutol niya ang katarantaduhan at sinisingil ang kaaway gamit ang kanyang kabayo. Ibinaba niya ang kanyang napakalaking palakol para gawin ang unang suntok. Lumipad ang mga sparks at ang mandirigmang si Lin ay nasa tamang oras upang harangan ang pag-atake. Ano ang napakalaking lakas na ito? Hindi inaasahan ng mandirigma ang ganitong uri ng pag-atake mula sa isang bandido lamang, ngunit wala pang balak si Chang Daole na pabayaan ang kanyang pag-atake. Itinulak niya ang kanyang palakol ng higit pa at kasabay ng momentum ng kanyang naka-charge na kabayo, nagtagumpay siya sa pagpapatakbo ng palakol pasulong hanggang sa katawan ng mandirigma. Sa huli ay itinulak siya mula sa kanyang kabayo. Ang kanyang sandata ay lumilipad mula sa kanyang mga kamay, at siya ay bumagsak ng buong lakas sa lupa. Ano ang isang pagliko ng mga kaganapan Chang upang singilin pasulong ang kanyang kabayo sa direksyon ng karwahe? Biglang hindi tumitingin sa kanya ang mga gwardya. Higit pang lahat ng mga watawat ng kamatayan ay sa wakas ay humahabol sa kanila.
Hindi pinapansin ang lahat ng iba ay nagbago mula sa kanyang kabayo at pinaalis niya ang tsuper ng karwahe sa kanyang upuan. Ang magandang babae na nakaupo sa loob ng kanyang pinapanood ang buong eksenang ito ay lumaganap sa kanyang harapan. Iniangat ni Changda ang kanyang palakol upang gumawa ng pababang pagpuputol, tinamaan ang asno ng kabayo ng karwahe at pinadala ito sa galit. Ang mga tao sa mundong ito ay tila may bagay sa pagsaksak sa mga asno ng kabayo. Ngunit nakakagulat, ang taktikang ito ay nagbabayad. Ang kabayo ay halos hindi mapigilan. At si Chang Dalley na ngayon ang nasa driver's seat. Siya ay sumisingil ng buong bilis, na ikinakatok ang bawat isa sa daan. Ang nag-aalalang commander ay sumigaw para sa kanyang mga mandirigma na habulin ang karwahe. Kung mabibigo sila sa paghuli sa kanya, ang lahat ng mga ulo ay gumulong. Kahit papaano, isang bandido ang lumabas ng wala sa oras at nagawang agawin ng mag-isa ang nobya ng batang si Lord.